Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon tayo'y magkakaroon ng isang exercise. Paano gumawa ng soap. So, ang napili kong scripture, makikita natin ngayon dito sa left side natin, ay tungkol ay mula sa John chapter 4, verses 1 to 42. Ito yung kwento ng Samaritan woman. No? Hindi na natin babasahin ngayon kasi ang haba-haba nito. No? Pero kung mayroon kayong pagkakataon na basahin yung buong kwento, paano nag-usap si Jesus at yung kanyang mga disipulo rin at yung Samaritan woman, ay i-pause nyo muna itong video na to at basahin ninyo. Ngayon, maggagawa tayo ng observation. No? Ibig sabihin ng observation, ano mismo ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito. So, tingnan natin, una sa lahat, sabing ganyan, si Jesus daw ay umalis mula sa Judea. No? Tingnan natin itong verse 3, ito. Diba? So, he left Judea and went back once more to Galilee. Now, he had to go through Samaria. So, ito yung time na kung saan padaan na siya sa Samaria. Tandaan natin, ang Hudyo at Samaritano ay magkaibang lahi at hindi sila nagkakaroon ng ugnayan. Kapag kumbaga ang mga Samaritano ay iisipin natin sila yung half-breed, no? Para bang 50% Jew, 50% other ibang lahi. So makita natin, nandito si Jesus, no? Si Jesus ay dumaan sa Samaria. Pag tinignan natin, saan siya lumagi, no? Si Jesus ay huminto sa may balon ni Jacob. Ito ay isa sa mga ninuno niya. No? Ang oras, ito ay nangyari bandang tanghaling tapat. At sinabi doon sa verse 8, ang mga disipulo ni Jesus ay naghanap o nagpunta sa bayan upang maghanap ng pagkain o upang bumili ng pagkain. So nag-iisa si Jesus dito, di ba? So may isang Samaritana na nagpunta sa balon. Isipin natin tanghaling tapat, no? At siya ay kukuha ng tubig ng tanghaling tapat. Ibig sabihin, napakainit ng araw, wala talagang pumupunta ng tanghaling tapat. At si Jesus ay nagsimulang humingi. No? Si Jesus ay nakipag-usap sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, ano yung kanilang dialogue? No? Titignan natin, humingi siya ng tubig, ng inumin, kasi merong jug yung babae, di ba? At dito nabigla, no? Nabigla yung babae na kumausap sa kanya ay isang Hudyo o Jew. At pagtapos ito, sinasabi ng babae, paano ba humihi ka sa akin, no? Ba't ka sa akin humingi? At sinabi ni Jesus, kung alam mo lang kung sinong humihingi sa'yo, ay magbibigay siya ng tubig na talagang makakatubod sa kanyang pangangailangan. So mapapansin natin, nagsimula si Jesus na magbahagi ukol sa tubig na buhay, no? So si Jesus ay nagbahagi ng mensahe ukol sa kanya na nagbibigay ng tubig na makakapawi ng lahat ng uhaw. Hindi na siya babalik sa balon. Kaya naman nagulat yung babae, no? Sabi niya, dahil dito, sabi ng babae, pahingi ng tubig na to. Sabi ng babae.
Kalaunan, napakahaba kasi ng kwento, no? Kaya pipili lang tayo ng ilang parte ng kanilang pag-uusap. Kalaunan ay ah, nagulat din nang sabihin ni Jesus na marami siyang naging asawa. At yung ngayon, ngayong kinakasama niya, ay hindi niya asawa. Komplikado yung buhay ng babae, no? Yung Samaritana, no? Pinakilala niya. Binanggit din ni Jesus ang ukol sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan na nais ng Diyos. At dito na nalaman ng babae na si Jesus ang Mesiyas. Napakaganda nung ano, no, marami tong kwento, no? Makikita din natin pag tingnan natin yung bandang huli, naabutan ng mga disipulo si Jesus na nakikipag-usap sa Samaritana. Ngunit di sila nagtanong. Binanggit ni Jesus na ang paggapas o ang gagapasin ay hinad na. Ngunit kaunti ang manggagawa. Kaya kailangan nating manalangin na marami pang manggagawa sa gapasan ng Diyos. Ang babae ay nagbalita sa kanyang mga kababayan. At maraming Samaritano ang nanalig kay Jesus. Maaring marami pa kayong mga observation na makikita dito, no? Tayo tutungo ngayon sa application. So, pag sinabi natin observation, ano yung nabasa natin at ano yung naramdaman natin? Tulad ng nagulat yung babae, nabigla siya, nagtataka yung mga disipulo at nakikipag-usap. No? Yun yung mga bagay na kung saan hindi talaga nakasulat diretso. Diba? Although nandito sinabi, surprised. No? The disciples returned and were surprised to find him. So napakaganda at napaka-rich ng salita ng Diyos. Ngayon titingnan natin ang application. Ano bang pwede nating ma-apply dito, matutunan mula dun sa conversation ni Jesus at nung Samaritana at yung conversation ni Jesus sa mga disipulo. No, una, pwede natin sabihin na maging tulad tayo ni Jesus. Sa anong paraan ba maging tulad, no? So, hindi nakita ni Jesus na hadlang ang pagkakaibang lahi, no? So, ibig sabihin nito, hindi tayo namimili kung anong lahi ang ating babahaginan ng mabuting balita. Lahat ng tao ay kailangang maligtas. Ikalawa, kailangan tayong magkaroon ng malalim na pagkakakilala rin sa Panginoon, no? Mag-aral ng mabuti. Ng kanyang salita. Nang sa gayon, hindi tayo nagkukwento lang ng kung ano-ano. Diba? Magkaroon tayo ng talagang yung ating mensahe ay nakaugat sa salita ng Diyos. Ikatlo, manalangin tayo
na marami pa ang mga manggagawa sa kaharian ng Diyos. So ito yung ilang mga application lang na pwede nating gawin o isipin na gawin sa ating buhay, no, kapag tayo ay gumagawa ng soup, no? Kaya gawin natin yung prayer. Ano yung pwede nating ipag-pray dito, no? Una, pwede natin sabihin na salamat sa mensahe mo, Jesus. Mensahe ng kaligtasan. At ako'y iyong anak na. At ako'y anak na ng Diyos. Bigyan mo ako ng sensitive na heart upang magbahagi ng mabuting balita. Turuan mo ako maging speaker mo kahit kanino. Dalangin ko rin na marami pa ang sumunod sa utos mo na magbahagi ng gospel. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaya ako ginagawa ito at pinapakita sa inyo nang sa gayon, magkaroon kayo ng mas malalim na engagement sa salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng i-generalize na sabihin lang natin, si Jesus nakapagkwentuhan doon sa babaeng Samaritana. Yung mga disipulo nagulat lang. O yung babae bumalik sa kanyang bayan at kinuwento tungkol kay Jesus. Masyadong mababaw yun. No? Kailangan nating mag-dig pa, no? maghukay pa lalo. Napakayaman ng salita ng Diyos. At habang nagdidig tayo, mas marami tayong makikitang mga kayamanan. At yung kayamanan na yun, hindi lang natin pwedeng sarilinin. Matuto tayong ibahagi sa ibang tao. Kaya ito nga rin, tulad ng natutunan ko, nais kong bahagi sa inyo. Na sana natuto kayo sa maiksing demo ng soap. Pagpalain kayong lahat at nawa ang mga susunod na soap ninyo ay maging mas malalim, mas fruitful sa lahat ng pagkakataon. God bless!